Hi guys! Nakauwi na ako. Ito nangyari sa araw ko. Gisimula nga pala ang araw ko sa pag-a-apply ng morning routine ko. Ginawa ko to after ko nang maligo. Nag-a-apply ako ngayon ng serum sa buong mukha ko. Yan, ihilamos ko lang yan. Tapos ayan na nga, papatuyuin ko para mabilis i-apply yung next na ilalagay ko, which is yung sunscreen. Ayan na nga, iniihipan ko kasi may kasamang balahibo ng pusa. Yan, mag-a-apply na ako ng sunscreen. Minsan nalilito ako kung anong uunahin ko sa sunscreen o serum eh. Minsan, serum muna bago sunscreen. Tapos minsan naman, sunscreen muna bago mag-serum. Kinuha ko naman yung salamin para makita kung ayos na ba yung paglalagay ko ng sunscreen, kung wala na bang natitirang puti. Hindi kasi yan nakalagay sa iisang lagayan lang. Kaya kung saan ako dumadampot, makikita naman sa video na kung saan ko din ilalagay yung mga gamit ko. At bago ko ipagpatuloy yung paglalagay ko ng kinemerot sa mukha ko is kumuha ko ng baso at kutsara dahil nagpapatimpla si Papa ng kape. Kailangan natin timplahan si Papa para hindi siya ma-high blood at ihatid tayo sa school. Gulat nga ako eh. Ang aga nagising ni Papa, hindi ko pa siya ginigising. Di pa nga ako tapos sa mga ginagawa ko tapos gising na siya. Yan tuloy. Kailangan ko magtimpla ng kape para hindi siya ma-high blood sa akin. Hehe. Ang subject ko nga pala ngayon guys is PE. First meeting namin ngayon kaya kailangan talagang hindi malate. 8 AM to 10 AM nga pala ang klase ko. Kaya dapat maaga pa lang makaalis na ako sa bahay dahil malayo ang school ko. Minsan, kapag hindi ako hinahatid ni Papa, 5:30 or 6 o'clock ako umaalis ng bahay. Total kasabay ko rin naman yung mga kaibigan ko. Ang oras nga pala na ito guys is around 6 na. Pero nag-aantay kasi kami ng announcement kung may pasok ba kami. Next is maglalagay ako ng BB cream. Hindi ko alam kung para saan to, kaya ang ginagawa ko is naglalagay na lang ako sa mga dark places ng mukha ko, like sa eye bags, sa pimples, sa may bigote, and sa may noo ko, para makita kung saan maglaland yung airplane. Sa part na to, habang biniblend ko is may biglang nakapasok sa may mata ko. Kaya mahalata na parang pinunasan ko yung mata ko. Paano ba naman? Nasa loob na yung cream. Malay mo, mabulag ako, diba? Ay, super OA. And after nga ng sobrang daming pag-blend is, next step na natin is yung blush. Ang blush lang na ginagamit ko is lipstick. Yung lipstick na yan is, hindi ko pa yan na-try na gamitin sa lips ko. Pero, gamit na gamit siya sa akin as a blush. So, ayan. Hindi ko nga alam kung pantay ang pagkakagawa ko dyan, pero sabi ko basta makitang mapula kasi pag pinulbo mag-blend naman, so okay na yan. Tingnan mo, mukha kong sinapak. Para sa akin talaga ang mahirap na part sa blush on is yung sa kaliwang part. Paano ba naman, hindi ko pa kaya na mag-spread ng blush on sa may kaliwa, pero sanay na ako sa kanan. Ang hirap lang talaga para sa akin sa kaliwa, kaya dyan ako lagi nagtatagal kapag nag-makeup ako. And ayan, tapos na nga ako sa pag-blush, mukha na akong sinapak, and feeling ko tuloy halatang hindi pantay yung blush ko, pero ayan, magpupulbo na ako kasi ewan ko, after kong mag-blush nagpupulbo talaga ako para makita ko kung ayos na ba. At ayan, nagpakita na si Papa, tinuro ko sa kanya kung nasan yung kape niya para makapagkape na siya. Tapos ayan, nagstay pa nga siya sa likod. Ewan ko kung nakikita niya ba ako na nagbibideo. Ano kaya nasa isip ni Papa? Baliw na ba tong anak ko? At ayan na nga, patuloy ako sa pag-makeup. Dead mo na lang kay Papa. Next naman na ilalagay ko is ang pinakamahirap na part, charis. Next naman na ilalagay ko is eyeshadow. Simple eyeshadow lang naman ang nilalagay ko dyan. Dalawang colors lang. Yung dark pink and the light pink. Simple makeup looks nga lang pala ang ginagawa ko guys. Wala akong gayahan. Sadyang tansya-tansya lang. Bawal kasi kami pumasok ng walang ayos. Kasi mga future educator daw kami. Kaya dapat maayos kami tingnan. Kung hindi man maayos, kahit presentable. Huh?
presentable tsaka maayos, isa lang naman yun. Ayan na nga, nasa kaliwang part na ako. Ang hirap din yan maglagay niya kasi hindi ko nga kaya. Pero, bearable naman. Bearable! So, ayan, patapos na ako sa look ko. Sa part naman na to is naglalagay na ako ng light pink. Tapos, tinatansya ko na lang kung pantay na ba sila. Kapag pantay na is tinitigilan ko na. Malamang, alam nga naman hindi ko tigilan. Hindi parang sinapak na talaga ako niyan. Mas makapal pa yan sa eye bags ko. So, ayan. Next na ilalagay ko is the mascara. Yung mascara na to, mabilis lang to eh. Kasi, hindi naman ako nag-curler kasi hindi ko mahanap yung curler ng kapatid ko. Curler niya lang kasi ang meron. Nung binili ko kasi tong makeup set na to is walang curler. At ayan na nga, tumikit yung mascara sa malapit sa kilay. So, anong magagawa ko? Kailangan kong punasan. So, kasabay ng pagpunas ko is pagtanggal ng eyeshadow. So, sabi ko, ayusin ko na lang mamaya after. So, yan. Pinagpatuloy ko na yung pagmamaskara ko. Yung tuwalya nga pala namin yung ginamit ko kasi hindi ko nakita kung nasan yung tissue. Kadalasan naman nasa lamesa yon. Tapos, bigla ngayon na kailangan ko is nawala. Tapos na nga ako magmascara dito. Next and the last step naman ng aking makeup look is the lipstick. Uunahin ko yung lipstick na bilihan ni mama. Sa kanya dapat yung lipstick na yan pero hindi niya kasi ginagamit. Kaya ako na lang gumagamit. Tsaka maganda din kasi Avon. So original. Kaya kinuha ko na lang. Noong una ayoko pa. Dahil napaka red para sa akin. Pero nung kinamit ko na lang tuloy-tuloy. Ayan, nagustuhan ko na. Next naman is the lip gloss. Pampapink kasi lalo siya. Pampaganda. Para maging mukhang glossy yung lips ko. Para hindi naman mukhang lata or maputla. At ayan, after nyan is pina-finalize ko na lang yung buong makeup ko. Naayos ko yung blush on, kung lumagpas yung lipstick, and tinitingnan ko kung maayos na. Then yan, simple look lang. Then yung pinaka-last, dahil nga naagulo ko yung eyeshadow ko kanina, kailangan nating ayusin. Pero yung dark color lang naman yung lalagyan ko. Pero dahil hindi mapakali ang aking kamay, light and dark ang nilagay ko. Tingnan nyo, wala nang nagawang matino ang babaeng ito. At sa wakas, after many hours, natapos ko na din yung look ko. Yung buhok ko is hindi ko na pinapatuyo yan dahil wala kaming blower and dahil mainit yung panahon. Na kahit maglakad lang ako is matutuyo na siya agad. Huwag natin kakalimutan yung ID. Ayan, inaayos ko na lang yung buhok ko para presentable na talagang tingnan. Then, huwag kakalimutan yung salamin dahil pag wala akong salamin, wala akong makikita. At wala din akong maririnig kapag wala akong salamin. O diba ang OA talaga ng babaeng ito. So ayan. This is my final look. Simple makeup lang. Ayan. And boosh, naka-helmet na nga ako. Nasa bahay pa lang, naka-helmet na ako, diba? Si Papa kakadamit pa lang yan. Then ayan na, nasa baba na ako. Nag-aantay pa ako kay Papa niyan. Handang-handa na akong umalis. Excited na akong pumasok. Pero si Papa ang tagal. O ayan, nakanguso na ako kakahantay. Mga 3 minutes din ata ako nagantay kay Papa kasi kung ano-anong ginagawa. And finally, aalis na. O ayan, nag-video ko pero palpak din yung video ko kasi naka-zoom in. Ayun lang ang matinong kuha tapos ang gulo pa. Ganyan, smile na lang, babaitang yan. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa messenger niya. At ayan, nakarating na ako sa school. Nalaman ko din na wala kaming pasok, guys. Wala pala kaming magagamit na gym, kaya hindi kami pinapasok ng prof namin. So yan, makikita sa video na naglalakad ako kasi hinahanap ko sila Norlene. Wala pala sila dyan, nasa 7-Eleven pala sila. So ayan, walking ako papunta 7-Eleven. Dahil independent woman ako na lang maghahanap sa kanila. Sabi ko, ako na lang pupunta sa kanila. Yan, hawak pang supot yung babae na yan, diba?
Yung supot na yan is may laman siyang kutsinta. Binilang kasi ako ni Papa ng almusal. Diba? Mahal akong tatay ko. Ayan guys, tirik na tirik yung araw sa dinaanan ko. Sakit-sakit sa mata. Pero sige, tiis ganda tayo dahil maganda tayo. Hala! Ang confident! Ayan, pinapakita ko kung gaano kakasilaw yung araw. Pero ako lang naman yung nasisilaw. Kasi ang ganda ng cellphone na to. Ang ganda-ganda ko din. Ayan, paganda lang tayo. Pero hindi alintana yung init. Ayan, nasa may Santa Lucia na ako. Malapit na ako sa kanila dyan. Ayan, ang bagal ko pala talagang maglakad. Hanggang ngayon, mga 10 minutes ata ako naglakad. Ay, oo eh. Pero feeling ko 5 to 8 minutes lang yan. Kasi sanay naman ako sa lakaran kaya hindi ko alam kung mabilis or mabagal ako maglakad. So, ayan, lapit na ako dahil nakababa na ako ng hagdan. Nung natatanong ko na sila is napapasmile na lang ako kasi kaming tatlo yung pumasok kahit wala namang pasok. Diba ang kisipag namin mag-aral? O ayan, nakasmile na ako niyan dahil nakita ko sila. Yan, nagtatawanan kaming tatlo kasi pumasok kami nang wala namang pasok. At ayan, sabi ko dyan, andito na ako guys, bye bye. Yan, tumambay lang kami sa 7-Eleven ng mga 5 minutes tapos umalis din kami agad kasi sabi ni Marlene gusto niyang kumain. Ayan, naglaro nga kami sa anino. Sabi ni Ali, heart daw sila pero hindi naman nag-heart si Marlene. Ayan, kakain na kami dyan. Ang kinain ko is yung almusal na binili sa akin ni Papa na kutsinta. And si Marlene naman is pumili siya ng pagkain sa may 7-Eleven dahil may sakit siya dyan. Imagine, pumasok kami sa PE na walang klase tapos may sakit pa siya. Si Ali naman isa sa kabilang table. Mainit daw kasi sa pwesto namin. At eto, naglalakad na naman kami. Ang lakad naman na to is papunta kaming Ayala. Ayala Village yung pupuntahan namin kasi sabi nila tambay daw kami doon. Ang nilalakad nga pala namin guys is from ICCT hanggang Ligaya. Noon kami dalawa lang ni Narlene pero ngayon kasama na namin si Ali. Dati yung isang payong ko sa aming dalawa lang ni Narlene, ngayon naiinito na si Ali. Hindi kasi sila marunong magdala ng payong. Pag may payong naman, di nila binubuksan kasi tinatamad sila. So ayan, pangiti-ngiti pa kami kasi ang init-init na tapos wala pang payong yung isa sa amin. Yan, naglalakad-lakad lang kami tapos nag-uusap-usap. At yan, naglalaro din kami sa anino minsan. Makikita naman niya si Ali. Yan, ganyan kalayo yung lalakarin namin. So time lapse muna tayo guys hanggang sa makarating tayo sa Ayala. Sanay na kami maglakad guys dahil lagi kami naglalakad papasok at pag pauwi na kapag may klase. Pasabi na nga ako ng survive dyan dahil malapit na kami sa Ayala. Paikot na kami sa lakaran nila dun sa may parang papunta sa may valet. Hindi ko kasi alam yung tawag dun, basta valet. Pero sabi naman ni Eric James, valet daw yan, valet. Pero pahala na si Batman, basta ang basa ko dyan, valet. O ayan na nga, medyo malilim na sa nilalakaran namin. Kaya mamaya, magpapatay na kami ng payong. Sa wakas din, nangangabit na din ako guys. Ayan, naglalakad kami si Ali sa likod, busy sa cellphone niya. Nagulat na nga lang ako, pinicturean pala niya kami ni Narlene, kaya pala busy siya sa likod. And ayan, finally, nasa may Ayala na kami. Pinatay ko nga yung payong ko dyan, kasi akala ko makakadaan na kami sa lilim. Pero it's a prank lang pala. Dahil sira yung daan sa may lilim, nagbukas ulit kami ng payong. And konting walk lang yan para makaupo kami sa may unahan ng Ayala. Nakatali na pala yung buhok ko dito, hindi ko napansin. Akala ko nakalukay ako buong journey namin ng araw na to. Yan, pakaway-kaway pa si Ali, ang saya-saya niya. Tulog yan mamaya. So, ayan, malapit na kami sa uupuan namin. Tingin-tingin nga kami kung merong mauupuan eh. Nagsalamin pa kami habang naglalakad ha. And ayan, finally, nasa lilim na talaga kami. And may mauupuan kami. And finally, after ng mahaba-habang paglalakad, nakaupo na kami.
Si Norlene matamlay dahil nga may sakit. Si Ali busy sa cellphone niya. Ayan, pachik ko. Ayan, napapalo na naman ako. Ayan, game na naman sa ganda-gandahan. Sa wakas, uuwi na kami after tumambay. And yan na. Nagpakasaya na ako kasi uuwi na kami. Ang plano talaga namin is antayin namin magbukas yung Ayala Mall. Kaso 8 pa lang nandiyan na kami. So mga 9 something or 8:50 ganon kami umalis dyan dahil di na namin kaya yung antok namin. Tulog ka na. It's your time to shine. Inaantok na nga si Ali, kaya matutulog na daw siya. Ako naman isinanda ko yung headset ko dahil magpapa-music ako mamaya. Katabi ko pala si Norlene and si Ali nasa harapan namin. Naghahanda na siyang matulog. And pagdating nga namin sa kalagitnaan is ayan, tulog na talaga siya guys. Hindi na siya nagigising dyan kahit anong preno pa ni Kuya Driver. Kasi may malapit na kami sa Santola nito. And hinayaan na lang namin siyang matulog. And nandito na nga kami sa Rosario guys. Tulog pa rin si Ali. Tulog ang future teacher niyo. Palakta. Binibili lang niya ako nito ni Norlene na bantayan ko daw si Ali. Dahil tulog siya. And malapit na din kasi bumaba si Norlene. Kaya baka nag-aalala siya kay Ali. Mahal na mahal si Ali eh. Hindi sila na. Charot. Natatawa nga ako sa part na to kasi unbothered si Ali. Halatang tulog na tulog. And si Norlene, todo paalala pa rin sa akin na like bantayan mo si Ali ha, mamaya kasi tutulog siya eh. And si Kuya Driver naman ay inis ako dahil ang init ng pwesto na pinaghintuan niya. Sunog na sunog yung pa ako kahit nag-sunblock ako. And dito sa part na to, pinapakita ko kung gaano kahimbing ang tulog ni Ali. Sa may part na to, akala ko bababa na si Norlene kasi umaayos na siya ng upo niya. It's a prank lang pala. Babaan lang po. Bye-bye. Ingat sila sa'yo. Bumaba na nga si Norlene. Andito na kami sa may tapat ng simbahan nito pero tulog na tulog pa rin si Ali. Sabi pa nga ni Norlene bago siya bumaba, lumipat daw ako ng upuan para katabi ko daw si Ali. And sa wakas, nagising na ang future teacher niyo. Ang unang tanong ba naman sa akin, asan si Norlene? Tapos hindi siya makapaniwala na malapit na kami sa palengke nung nagising siya. Sa part na to, inaantok pa rin ata si Ali kasi hindi niya alam na bababa na kami sa part na to. Oo, bababa na tayo. And sa wakas, nakababa na kami ng jeep. Sa may Pasig palengke na kami. And pauwi na kami nito. Lalakad na lang kami sa mga bahay-bahay namin. Malapit lang sa amin si Ali pero hindi kami nagsabay ng daan kasi humiwalay ako sa kanya. And finally, nakauwi na ako. And it's the end of my vlog. Bye!